Pagbati ng kapayapaan mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC, malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Tatalakayin sa podcast series na ito kung ano nga ba ang transitional na hustisya at ang mga kaakibat nitong probisyon na sumasaklaw sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang pantao. Layunin nating maintindihan ang kahalagahan ng pag-alala sa buhay ng mga biktima ng pang-aabuso noong batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Hakbang ito upang maiwasang maulit muli ang ganitong klaseng paglabag sa karapatang pantao. Tara, sama kayo! Pagbati ng kapayapaan, welcome sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Ang podcast show na tumatalakay sa konsepto ng transitional na hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Ako ang inyong host, si Hana, at para sa ating unang episode, makakasama po natin si Dr. Maynardo P. Mendoza. So, a little background about Dr. Maynardo P. Mendoza. Isa po siyang faculty member sa Department of History sa Ateneo de Manila University. Dati siyang director ng Ateneo Martial Law Museum at Ateneo Center for Asian Studies. So ang kanyang research interest ay the Marcos period, transitional justice and reparations, human rights, social movements at agrarian reform. So isa din siya sa mga contributor sa librong The Marcos Era, A Reader and a History of Agrarian Reform in the Philippines. Samahan po ninyo ako na i-welcome si Dr. Mendoza. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Hana, at sa ating tagapakinig. Thank you very much, sir. Sir, may gusto po ba kayong pangalan na itawag? Roy na lang. Okay, yung aking palayaw, Roy lang. Okay, sir. Sir Roy. So, Roy lang. Okay po. So, thank you, sir, ulit sa pagpapaunlak sa amin, no, sa time ninyo para sa interview na ito. Walang anuman. The pleasure is mine. Yes, sir. Thank you very much po. So, siguro dako agad tayo, sir, sa first topic natin para mas magkaroon po ng idea yung ating listeners since na-mention natin na ang podcast show natin is tungkol sa transitional justice. So, bilang panimula po, maaari po ba kayong magbigay sa ating mga tagapakinig ano nga ba yung transitional justice? Okay. Maraming salamat sa pagkakataong maipaliwanag ang isang medyo masalimuot na konsepto pero talagang naaangkop sa panahon ngayon. No? It's very timely that we discuss transitional justice. Siguro, gusto kong unahin, let me answer your question by a series of questions. So, can we use history to obtain justice? How do we come to terms with the past? How do we amend historical injustices? And how do we attain historical closure? So, ito yung mga tanong na gustong sagutin o gustong i-address ng tinatawag nating transitional justice. So, siguro, ang dalawang salita yan. Tingnan muna natin yung yung ibig sabihin ng dalawang salita. Transition and justice. Unahin natin yung transition. So, ang transitional justice, parang this is a confluence of both events as well as theoretical or conceptual underpinnings. So, gusto kong unahin sa history, malakas yung tinatawag nating memory and history. Paano natin naaalala ang isang kasaysayan, sino nag-aalala, etc., etc. Noong mga 1970s, nag-umpisa yung naging popular yung memory studies na yan. Pero ang focus niyan is more on social memory, memories of urban studies, museums, marami related to art and also urbanization. Pagdating nung mahalagang event yung 1994, yung 50th anniversary ng Normandy landings, and yung 1995, yung pagtatapos ng gera ng Second World War. So isang napakalaking event ito sa Europe. Pero diyan naging mas focus yung bang tawag dito, yung memory study. So halimbawa, dito parang yung Second World War kasi yung yung 20th century pinakamadugong the bloodiest century of in human history. Kaya halimbawa during the Second World War, lumabas din yung issue ng Holocaust. Lumabas din yung halimbawa issue ng Victor's Justice, Nuremberg Trial, Tokyo War Crimes Trial.
Yun yung ano, no? Pero maraming underlying ano yan eh. Halimbawa, ano yung naging papel ng Vatican? Oo, so halimbawa, bakit napabayaan yung mga Hudyo? And then, yung reparations, napag-usapan yung halimbawa, kumusta yung mga biktima din ng Allied bombings, yung halimbawa, yung mga Japanese Americans na inilagay sa disyerto ng Amerika. So, yun, no? I mean, malaking usapin yun. And then, yun nga, nung pagdating nung 90s, nag-coincide din dun sa tinatawag nating third wave of democratization. So, bumagsak yung Soviet Union, bumagsak yung mga authoritarian regime, bumagsak yung apartheid regime. So, parang parang dito naglabasan yung mga tinatawag nating counter-narratives o yung mga anti-statist narratives. So, ibig paano yung memory, halimbawa, ng mga nagsuffer sa gulag sa Siberia? Paano yung mga naging biktima ng communist and authoritarian repression? So, kasama yung martial law doon. Okay? So, again, ito yung ilan sa mga parang focus ng dito nag-umpisa yung tinatawag nating transitional justice. At the same time, nung 1970s, nagkaroon ng yung usapin ng tinatawag na aboriginal rights. So, halimbawa, ang reparation, paano yung halimbawa naging memory ng paano halimbawa yung mga victims ng internal colonization. So halimbawa, First Nations in the United States, yes, yung mga nasa Canada, Aborigines in Australia, in New Zealand, so ganyan. So, yan, kaya, yun yung mga events na sabihin nating, nagbigay focus o nagbigay ng sharper focus sa memory studies. Pero yung memory studies, hindi lang doon natatapos. Meron tinatawag na transitology o yung pag-aaral. This is a sub-theme of democratization. So, marami nag-aaral sa policy nung paano nagde-democratize, kailan factors for democratization. Yung isang sub-component nito, yung tinatawag nating transitology, doon pinag-aaralan yung bakit bumabalik sa dating, bakit bumabalik from authoritarian, pero napunta sa democratization, pero malakas yung malakas yung hugot, pabalik dun sa authoritarian rule. So, yun yun. And then, later on, nagkaroon ng tinatawag na yung international human law. So, human rights and international humanitarian law. So, dito naman, hindi lang yung mahalaga yung maalala, pero ano yung dapat mong gawin? Meron bang papel ang batas? Meron bang papel ang humanitarian law para dito? So, dito nag-umpisa yung salitang accountability at saka yung tinatawag na reparations. So, pag sinabi nating transitional justice, gusto ko na rin banggitin, nung unang lumabas ito, ang dilema talaga was justice and peace. Justice versus peace. Hindi pwedeng pareho Hindi pwedeng halimbawa ay, yung iba, ang ginagawa nila, yung famous saying, si Hannah Arendt, we cannot forgive those whom we cannot punish. So it pushes for accountability. Pero ang nangyayari doon, karamihan ng mga nag-experience karanasan sa Latin America, malakas yung malakas pa yung military. So halimbawa, yung sa Argentina, nakabalik yung walang nangyari. Sa Brazil, marami, yung iba naman, peace, parang let bygones be bygones. Parang kalimutan na lang, parang, kumbaga, parang let's move on. And parang ang yung democracy is the real reparations, parang gano'n. Okay. So, babalikan ko lang, yung evolution ng transitional justice noon, yung as far as I knew it, siya nga pala, kaya ako napunta dito. Ang aking dissertation, gusto kong pag-aralan yung martial law. And then sabi ko, paano natin maalala yung mga biktima? So matagal yun 4 na taon ako nagsasaliksik hanggang natisod ko yung transitional justice na yan. So sabi ko, ito yung nagbigay linaw sa akin. Kaya So nung lumabas yung later on, transitional justice, pero ang mas malawak na framework diyan, yung tinatawag nating reparations. So yung reparations, yung unang iteration nito, so tatlo yung streams, tatlo yung bodies. So unang-una yung transitional justice. Pag transitions to democratic rule, so yung mga nag-democratize, so so kasama na yung Pilipinas noong 1980s, Argentina, Chile, etc., etc. So yun yun, And then pag yung pangalawa, yung Second World War,
So that's another one, yung Holocaust, yung memories of the comfort women, and then may ilan dun eh. And then yung pangatlo mahalaga din, hindi lang yung First Nations, pero halimbawa yung mga events ng malayo na pero kailangan pa rin ng hustisya. So halimbawa, yung Cultural Revolution, maraming namatay doon. Yung 1965 Indonesian Massacre ng mga PKI, madami yon. And then closer to home, yung noong 1976 sa Thammasat University, ang daming namatay na estudyante, mga left-leaning. So ayun, parang tatlo yung streams na yon. Okay, so number one, yung medyo malayo na, no? Pero involving internal colonization. Yung second stream, yung tinatawag nating the Second World War, tsaka yung mga allied issues na to. At yung pangatlo, yung tinatawag nating, yun talaga yung transitional justice, yung nag-undergo ng tinatawag nating transitions to democratic rule. Ngayon, yung hustisya, pag sinabi nating hustisya, ano yun eh? Mechanisms on how to attain justice. So, iba-iba. So, halimbawa, sa transitional justice, ang mga lumabas na na justice measures, number one, yung Truth Commission. So, dapat magkaroon ng katotohanan. Napakahalaga nun eh. Kasi yung Truth Commission ay, it lays the foundation. Hindi lang yung truth yung mahalaga eh. Malaman ng mga biktima at saka ng mga naulila, ano yung nangyari sa kanilang, halimbawa, either na disappeared o kaya hindi na nakita o kaya na-torture o namatay, extrajudicial killing. Pero yung truth also is very important because it lays the foundation for compensation. So halimbawa, katulad na nangyari sa atin, may point system yun eh. So yun. So mahalaga yung katotohanan doon. And then yun nga, yung huli is of course justice. So yung Truth Commission, aside from that, another one would be yung tinatawag nating court cases. Dahil maraming mga bansa ang hindi kaya mag-prosecute ng mga sabihin natin crimes against humanity, nagkaroon ng tinatawag na International Hybrid Court. So halimbawa sa Cambodia, yung Khmer Rouge, yung extraordinary chambers, sa Rwanda, so may iba pang mga examples niyan. So yun. So mahalaga halimbawa kung may truth, merong tinatawag, ang justice measure is prosecution, yung court trial, meron ding tinatawag na compensation. So, not necessarily financial. So, halimbawa ng mga compensation, yung halimbawa sa Chile, exemption from military service. Yung iba, they were assisted pagdating sa mga jobs. Merong halimbawa, tinatawag na, yung halimbawa sa housing, gano'n. So, it may not necessarily be financial compensation. So yan, yun yung mga ilang Ngayon, pag pumunta tayo dun sa sa mas malayong usapin ng World War II at saka yung another stream, yung tinatawag nating mas malayo na, doon na pumapasok yung yung ibang transitional justice measures. So, halimbawa, apologies. So, kailan lang si Biden nag-apologize because of the treatment of yung First Nations. Pagkatapos memorialization, commemoration, restitution, mahalaga. Ibinabalik kung ano yung kinuha. Okay? So, mahalaga yun na halimbawa, yung tayo, parang yung ancestral domain, ibinabalik natin dun sa mga tunay na may-ari niyan. Hindi lang lupa, halimbawa, maraming halimbawa yung mga Nazis nakaw ng art yan sa Europe, so ibinalik. So pag sinabing restitution, ibinabalik kung ano yung nawala. Pero mahalaga yung apologies, commemoration, memorialization. Ngayon, ang lahat ng ito ay para sa amin, dahil historian kami, ang pinakamahalaga sana na ilan pa lamang nakakagawa, yung tinatawag nating shared history. Shared history writing. So, ibig sabihin, katulad sa South Africa, na pagkasundoon na, whether yung white government at saka yung mga sumunod na majority black government, na yung kasaysayan nila, although medyo fraught with pero they came up with a common history, common understanding of history. Ngayon, ginagamit yan, may ilang mga efforts to write a common history of the Second World War. So, maa-addressa na yung mga issues ng comfort women. Merong ilang mga scholars from Japan, Korea, China, and Taiwan who are doing this.
Sa atin, hindi talaga natin nagawa yan eh. Kaya, in fact, baligtad nga yun. Talagang yung katotohanan, parang palayo ng palayo talaga. Dahil sa, So, yan. So, yun yung mga, measures na, na masasabi nating related sa So, natutuwa ako kasi, ang gusto ko sabihin, ito yung, ito yung nauna. This is the first iteration of transitional justice. This is how it developed in the late 90s and in the early 2000s. And later on, napunta na sa rights-based approach ang transitional justice. So, thank you, sir. So, very interesting po yung pagkaka-explain ninyo about transitional justice. It's so happen na hindi lang siya parang na-create. So, kasi alam naman natin, siguro pag napakinggan po ito ng mga listeners natin, parang ano nga ba yung transitional justice? Parang invento lang ba siya? Pero maganda, sir, na na-explain ninyo yung pinaka-history, yung background talaga niya. So, may highlight lang ako, sir, na napansin. No? So, nabanggit nyo, sir, na transitional justice focuses on yung sa isang area is yung reparation and bring accountability sa mga wrongdoers. So, since alam naman din po natin yung kahalagahan na ngayon ng paglaban natin na masabi sa tao kung ano yung totoong nangyari ng martial law. And then, of course, right now, yung current issue natin with EJK. So, paano po ba sumasalamin itong transitional justice doon sa context natin sa Philippines? So, paano din siya, sir, naiiba doon sa regular justice system natin? Okay. Ayun. So, magandang tanong yan. Parang, again, gusto kong sabihin sa ating tagapakinig, yung transitional justice did not fall out from the sky. Hindi nahulog na lang yan, But it was the product of hindi lang yung worldwide events of which we are so much a part, no? Yeah. Yung TJ did not exist in isolation in the Philippines. We were part of a worldwide epochal events that happened from the late 20th until early 21st century. Maganda yung tanong mo, Parang how is it different from... Hindi, unang-una siguro yung tanong mo, paano natin ma-apply sa Pilipinas yan, and siguro ano yung pagkakaiba sa regular courts. Okay. So, ang gusto kong, ang pangalawa kong gustong sabihin, although it came in yung transitional justice as a concept, as a term, lumabas nung late 90s and early 2000, pero yung application niyan mas naaga. Napakaaga sa Pilipinas. At ang unang-una niyan, gusto kong sabihin na importante yung papel ng noong 1986 si Cory when they took on power, when they assumed power. Ang unang kauna-unahang executive order, EO, na ginawa ni I think February 26 yata, if I'm not mistaken, EO number 1, the creation of the Philippine Commission on Good Government to run after the Marcos assets. So, ang number 1 TJ na ginawa, government-led, is to run after the Marcos money. Okay, so ano yun? Restitution. Yung iba yung term doon. Pero sa akin, it's restitution. Kasi nga, because of the parang fabled Marcos wealth, talagang, kasi si Marcos iba, Hindi lang siya diktador plunderer siya, kleptocrat, So maraming nailabas at maraming nahuthot na pera. Kaya hinahabol natin yon. And on April 7 of 1986, yung PCGG nag-file agad ng parang IMAC. Ang tawag doon is, we were asking for the assistance of the Swiss government na habulin o makuha yung tinatawag nating Marcos ill-gotten wealth sa Switzerland. Okay. So that's one. Yan yung government, Pero merong civil society-led. So, merong tinatawag na civil case na i-final ang more or... Well, una, ito lang yung gusto ko. Hindi, bago pa yung 10,000. Kaya yung case na yan, named after Liliosa Hilaw. Kasi yung parents ni Liliosa nasa US, sila yung nag-file nung kaso. Kaya it was named out. And then, dinagdagan na lang yun ng close to 10,000 Tapos, may separate na may separate na issues, may mga separate cases. So, halimbawa, si Archimedes Trajano, yung parents niya nasa Amerika, nag-ano rin yan. And then, sina Joe Macizo, nag-file din yan. And then, there was the case of mga students na torture sa Pilipinas, tumakbo sa US, na nag-file ng kaso. The group of 26, kung tawagin. So, anyway,
nung final yan, ang attorney na noon was Attorney Swift, and then it was Zelda, yung nag-evolve into Karapatan. Si Jose Mariveles, Attorney Jose Mariveles yung unang legal counsel. So kinonsolidate yan no? And then it was filed in Hawaii. And then in 1986, no, final din yan, daglian, and ano yan, dismissed agad yung kaso. So importanteng no, so bakit na-dismiss yung kaso? Kasi ang prevailing mentality sa Amerika noon, yung acts of state, pagka yung state is immune from wrongdoing. And then lalo na kung halimbawa ang presidente is doing parang acts of state which resulted in quote-unquote collateral damages ng civilians, exempted ang presidente. So hindi kasama yon. Ngayon, hindi nakalusot dun si Aimee. Kasi si Aimee was kabataang barangay, which is not government. So talo siya doon. Ngayon, ang gusto ko ring sabihin na over the course of 6 years, nag-iba talaga yung tinatawag nating legal regime sa United States. So unang-una, nagkaroon ng ang ginamit nilang batas ngayon, yung tinatawag nating Alien Tort Claims Act, which is customary law. It is customary, na yan nahukay lang nila yan It was previously unknown. It was used against piracy. Pero ang mas kilala natin, it was used against slavery. Yung pelikula na Amistad, kung napanood niyo yun, yung slave ship, the Portuguese, napadpad sa Boston, sa New England states. Bawal yun So nakuha yung barko, napunta sa and then yung mga slaves napakawalan. So yung ATCA lays the basis for prosecuting Marcos in Hawaii. Kasi dati parang sinasabi kasi nila, you cannot prosecute those crimes kasi it happened in the Philippines. Oo. Pero yung ATCA established the foundation to prosecute Marcos in Hawaii kasi yun yung residence niya. Yes. Okay. So later on, nagkaroon ng naipasa rin yung tinatawag na Torture Victim Protection Act. So ano yun? It laid the basis for compensation. So ano yan So hindi ko na lang babanggitin yung madami. So nung na-iset yan, na-i-file ulit, na-refile nung 1992, it was accepted. And besides, yung judge nag-iba na. Hindi na si Judge Fong, iba na yung judge, which was more, sabihin nating mas sympathetic So yung hearing, so ito yung tinatawag nating class suit sa Hawaii, which happened in September of 1992. And it lasted for only 2 weeks And it was a landmark case because that was the first time a dictator was guilty. And then later on, it was a watershed talaga case. And then initially, nabigyan ng compensation yung mga Marcos human rights victims ng I think 1.2 billion and then another 700 million. Kaya ang total is 1.9 billion dollars. Ngayon, ang problema ito, civil case yan, hindi criminal case. Oo. So, how do you enforce it? So, ang nangyari, parang, kumbaga, ito yung Marcos Ill-Gotten Wealth. Hinahabol ito ng PCGG, hinahabol din ito ng mga human rights victims. So, yan. So, ang nangyari ay, by 1995, nilagay yan sa escrow account. So, ibig sabihin, yung Swiss government tinurn over sa Philippine National Bank. And then escrow, ibig sabihin, hinahawakan muna ng PNB until such time na mag-issue ang any Philippine court to determine whether yung pera na yan sa Philippine government or sa mga Marcos. And lumabas yung final decision in 2003. So, yung pera na yun, nung lumabas sa nung itinurn over ng Swiss government, that was around 225 million. Pero dahil inilagay yan sa investment houses, AA yata o AAA, it grew to something like 686 million. Lumaki talaga. Kaya by the time it was turned over to the Philippine government, it was something like 50 plus billion pesos. Kaya yon. So yung pangalawang tanong mo, anong pagkakaiba nito sa Philippine courts? Well, halimbawa, ang transitional justice. Well, yung Truth Commission, hindi tayo nagkaroon noon. Pero yun, labas yun. We were not able to prosecute them. Kasi nga, yung nature of the... So, yun ang aking puna dun sa mga
tinitingnan yung justice, hindi tinitingnan yung the type of transition na talaga napakahirap, no? Napakahirap mag-attain ng justice at that time because of the prevailing conditions in 1986 and 87. To enforce it, kailangan mo ng local courts. Pero hindi lahat ng TJ mechanisms kailangan yon. So halimbawa, kung nagkaroon tayo ng international court beyond the realm of pero hindi naman. Lumabas yung RA 10368. It became a law. And then establish yung mechanisms na hindi na pinadaan sa court. Meron bang TJ mechanism na dumaan sa korte? Ito yung magandang tanong. Dahil prior to the Marcoses, wala namang presidente na nagnakaw katulad nung kanilang pagnanakaw. Yes. Kaya ang meron tayo lang noon, wala pang plunder law noon eh. Ang meron lang tayo for future cases. So, in lang yung kaya eh. Kasi walang plunder law. It took many more years before the plunder law can be put into place o signed into law. So, matagal. So, nung una, yung government ran after the assets. Pero, it was court cases. Hindi ko alam kung ilang percentage na yung natapos. Pero marami na dyan, merong nanalo, pero mostly natalo. Kaya ganun. So, thank you very much, sir. No? Very interesting din yung paano nga ba siya sumasalamin sa justice system natin sa Philippines. So, it's very interesting din na nabanggit niyo, sir, yung mga naging court civil cases na nahain din sa US, no? So, yung background din. Kasi some of the, siguro yung mga tagapakinig natin, yung basic idea lang nila na katulad, sir, yung class suit, alam lang nila is may nag-file, may case kay Marcoses, but they do not really understand kahit yung pinaka-basic concept kung ano nga po ba talaga yun. No? So, it's that also is part of how we see transitional justice. Okay. So, dadagdagan ko na lang. So, mahalaga talaga yung 10368 because it harmonizes both claims. Yes. Yun lang yun eh. Yun yung pinakamahalaga doon. Hindi na kailangan mag-compete. So, out of the money na napunta sa Philippine government, 10 billion was allotted for yung compensation and then also for memorial commission. More important, I think, sa pera, yung recognition eh. So, yung recognition, I think for the first time, since 1986, tayo nito lang, during the time of Benigno Aquino, dun lang nagkaroon ng law that officially recognizes the plight, the suffering of the Marcos human rights victims. Kasi sa ibang bansa, tapos na eh. Sa atin, ang tagal eh. It took so many years, It took so many years kung bakit napakatagal yan. And kaya again, ito yung aking appeal, marami nang namatay, maraming hindi nakakuha ng pera. It's not important. Hindi importante. Sa palagay ko, ang mas importante is memorialization. Kahit hindi ka nakatanggap ng pera, pero kung makikita mo naman na yung pangalan mo or yung ginawa mo nasa museum ng martial law, parang ina yun eh. I would like to add, marami akong kakilala, hindi nag-file ng money claim kasi sa tingin nila hindi naman kailangan eh. Pero para sa kanila, yung makilala ka, ma-recognize at malagay sa museum, yung proposed museum, that is already justice. Kaya pag hindi pa nagawa yun, talagang double injustice. At sa akin, ito yung aking gustong sabihin sa inyo, kahit ma-delay, sana kahit meron man lang online museum, ituloy nyo kasi ito talaga yung hustisya para dun sa mga biktima. Kaya kahit man lang online museum ay matuloy. So, yun din naman, sir, yung aming wini-wish. So, currently, the agency is also trying its best na talagang matuloy na po siya. So, since nabanggit nyo nga, sir, kasi ang focus din talaga natin is on the memorialization of these victims. So, siguro, sir, for the last question na lang. So, since nabanggit nyo, sir, yung memorialization, so, it's very important nowadays, lalo na meron challenge doon sa disinformation, lalo na alam naman natin kung sino yung nakaupo ngayon nasa government natin, which is the son, the Marcos Jr. So, siguro, sir, maaari nyo na lang po bang i-share kung paano natin may integrate yung transitional justice sa education system natin? So, itong ginagawa nating usapin, madali lang maintindihan pagdating ng halimbawa sa mga adults
at saka sa mga college students, hindi mahirap intindihin kung ano yung transitional justice. Ang mahirap maituro itong mga konsepto na to sa mga bata. Kaya unang-una, mahalaga yung textbooks eh. No, yung textbooks may binabanggit na ganito. Pagkatapos yung teacher training. Kasi marami sa ating mga teachers, dahil mga bata, nangangapa din. Kaya kami, noon sa Martial Law Museum, hanggang ngayon, yung ang tinututukan namin, yung teacher training, kasi sila yung magpapaliwanag sa mga bata tungkol dito. Ngayon, ang masasabi ko lang, kasi ang kasaysayan sa bagong curriculum, maiksi lang eh. At saka if sinama na sa heograpiya, at saka sa civica, para sa akin, simple lang ang mensahe ng transitional justice. Kung ano man yung kasalanan na ginawa nung may hustisya, pagbabayaran nyo yan. So, ibig sabihin, kahit na matagal na, the law will run after you. Kaya dito mahalaga yung kasaysayan. Kasi hindi natin nakakalimutan yun naitatala natin yan So, akala lang ng iba, yung natawag nating persons with impunity, yung mga official action nila, walang accountability, nagkakamali po kayo. Dahil po, kahit man tumagal yan ng ilang taon, dalawang dekada, 3 dekada, kahit isang siglo, hahabulin at hahabulin din po kayo ng hustisya. Yun lang. Okay, maraming salamat, sir. So, any last messages po sa ating mga tagapakinig? Siguro, ang parang masasabi ko na lang sa huli, yung isa, gusto kong sabihin doon sa mga kabataan natin ngayon, na yung mga freedoms and the rights that we enjoy today, galing yan sa hirap, luha, at sa dugo ng mga nauna sa ating, yung mga naging aktivista noon. Ang pangalawa kong gustong sabihin, maraming challenges, napakadami, pero hindi namamatay yung ating pagmamahal sa bayan. Wag nating kalimutan yun, kahit na maraming problema, maraming challenges, patuloy tayo magtiwala sa ating bayan, magtiwala tayo sa ating kababayan na gumagawa ng mabuti. Okay, yan. At saka para dun sa mga katulad ng nasabi ko kanina, lahat ng may utang, pagbabayad kayo. Kundi man ngayon, sa ibang araw, pagbabayaran nyo yan. So maraming salamat po ulit, Sir Roy. So naging napaka-makabuluhan itong una nating episode. Gusto man natin na magkaroon pa ng mas malawak na discussion. So dito na po nagtatapos ang ating unang episode. So muli kami nagpapasalamat sa ating panauhin ngayon, si Sir Roy. Sa ating mga tagapakinig, sana masubaybayan nyo kami sa aming ikalawang episode. Itutuloy natin ang discussion ng transitional justice kasama si Attorney Cecilia Jimenez Damari, kung saan tatalakayin niya ang unang pilar, ang truth-seeking o pagsisiyasat sa katotohanan. So ako po muli ang inyong host, si Hana, at ito ang Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. #NeverAgain, never forget.